Nagpaliwanag ang PNP kaugnay sa mataas na bilang ng krimeng na itatala sa Metro Manila kumpara sa ibang lugar sa bansa. Matatandaang nanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na crime index sa buong Southeast Asia ayon sa isang global survey. Si Paul Montebon magbabalita. Isa ang lungsod ng Maynila sa pinakamataong lugar sa bansa. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na halos dito naninirahan ang mayorya sa mga manggagawa sa bansa. Mga establishmento, pabrika at malalaking paaralan. Nito lamang buwan ng Abril nang maglabas ng pinakabagong survey result ang Numbeo na kilala bilang largest database system sa mundo kung saan lumabas sa kanilang pagsusuri batay sa rekomendasyon at obserbasyon ng users nito na ang Manila na siyang kabisera ng Pilipinas ang nanguna sa mga lugar na may pinakamataas na bilang ng krimen sa buong Southeast Asia habang nasa ika-44 naman na pwesto sa buong mundo. Batay sa datos ng Numbeo, nakakuha ang lungsod ng Maynila ng 64.7% crime index na sinundan ng Kuala Lumpur sa Malaysia, Phnom Penh ng Cambodia, Jakarta sa Indonesia, Ho Chi Minh ng Vietnam, Cebu sa Pilipinas, Johor Bahru sa Malaysia, Pattaya sa Thailand, Iloilo pa rin sa Pilipinas at Bangkok naman sa Thailand. Dahil dito, aminado ang PNP na malaking hamon para sa kanila na bantayan ang Kalakhang Maynila para't matiyak ang kaligtasan ng mamayan nito kasama ng iba pang malalaking probinsya sa bansa. Kaya naman parte ng kanilang pagtugon rito ang mas pinalawak na deployment ng kanilang mga tauhan hanggang sa pinakaliblib na lugar sa bansa para matiyak na hindi sila maiisahan ng mga kriminal. It's in the news na bakit ang Metro Manila mataas sa Manila. Sabi ko, mataas po tabi kasi highly dense yung population natin ng Metro Manila. But if you will see, ito po yung ginagawa nila crime solution and crime efficiency. Napakataas. Hindi po natin napapabayaan. And meron pong crime, talagang mangyayari yun. Pero what's important po dun sa police po natin, na meron pong crime solution and crime efficiency. But sinasabi mo pagbaba po ng 85% sa new one, hopefully po lalo pong bababa po yung crime natin. Ayon sa PNP, matagal naman na nilang ginagawa ang pagdideploy ng mga karagdagang tauhan sa lansangan, ngunit masusi pa rin nilang pinag-aaralan ang mga lugar na nangangailangan ng puwersa kontra kriminalidad at iba pang uri ng iligal na aktibidad sa mga komunidad. Well, slowly, namimit po natin yan. Kaya ngayon, sir, ay talagang tignan. Yung, kung maalala mo, sir, meron tayong ini-implement na police to population ratio na 500. Ang pinag-aaralan na yon na hindi dapat ang magiging application ng 1:500 ay sa lahat. Kasi may isang lugar na hindi naman kailangan 1:500 kasi wala namang naitatala na ganong kalaking krimen. But may isang area katulad ng metropolis, yung mga highly urbanized cities na definitely yung 1:500 ay hindi siya akma. So tinitignan ngayon at pinapaaral po ng ating Chief PNP na doon sa mga highly dense and populated cities and municipalities ay ibaba po natin yan into at least 1:350 or kung kakayanin po 1:250. Pero para sa publiko, tila nawala na ang kanilang tiwala sa kasalukuyang administrasyon dahil na rin nila sa unti-unting pagbabalik ng mga kriminal sa lansangan, bagay na kanilang pinangangambahan sa buhay at maging sa kanilang hanap buhay. Giit ng ilan, mas mainam kung si dating Pangulong Duterte pa ang kanilang Pangulo dahil tiyak na ligtas sila mula sa mga kriminal at iligal na droga. Kaya nga, parang mas maganda kasi di gumuling nakaupo no? Kasi may kinakatakutan sila Ngayon parang wala na naman kinakatakutan sa droga. Saka sa mga krimen, parang yung mga krimen ngayon parang bumababa nung panahon ni Duterte. Unlike ngayon, parang wala nang takot yung mga krimen. Dati mga snatcher, wala nung panahon ni Duterte, bihira lang. Ngayon, dami na naman. Kaya ngayon, parang nakakatakot na lumabas paggabi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.